What's up mga kachismosa? Ayan, so pag-uusapan natin yung matinding issue ngayon na pinag-uusapan sa buong social media at syempre sa mga bali-balita about sa nangyari sa Tacloban sa pamamaril ng mga estudyante. So, dito hindi lang side ko yung maririnig ninyo, syempre side din ng mga kasama natin ngayon. Please welcome Christian Miranda at Darren Ikawalo, guest natin dito. Actually, nasa office kami ngayon, so since nag-break kami, samahan nyo na kaming kumain habang pinag-uusapan natin yung issue about yan. So without further ado, start this video. Let's go! Meron tayong so kanya-kanyang opinion tayo. Open naman to sa lahat, no? Diyan, no? Yan. Open naman to sa magiging natin. So ngayon, first question natin, ano ba yung point of view nyo base sa nakita natin na balita na yon kung bakit nagawa yun ng dalawang estudyante, yung dalawang lalaki, yung namaril? Yan. Ikaw, sir. Ikaw muna. Ano yung point of view mo doon? Bakit nila nagawa yun? Kasi dati, parang iba kasi yung ano ngayon, yung generation ng kabataan yun. Parang sobrang luwag na ng ano nila, ng pagdidisiplina sa kanila. Kaya naman nalalabanan yung parents nila eh. So, I see. Tama. Oh. Parang wala na silang kinakatakutan. Respeto. Parang ganun. Batang 90s ka rin, di ba? Batang 90s. Ikaw, pre. Ano mo, side mo doon? Bakit kaya nila nagawa yung gano'n? Adobo? Wala kayo dito. Wala, yun, dahil sa influensya rin yun. Tsaka yung ina-bring ng balita na dahil daw sa mga FPS games. Yun lang yung... Ibang-iba, layo. Yun lang yung nakakalungkot no? Kasi hindi naman sa ilan na natin to, happy na natin. Ang nakakalungkot lang sa balita, bias, no? So hindi lahat-lahat sinasabi nila yung totoo. Baga meron silang pinifilter, may pinagtatakpan, something ganun. Pero tingin nyo dapat ibaba yung age ng Ayun. makukulong. Yan yung magandang tanong. So sa mga nanonood pwede rin kayo mag-comment kung ano yung side niyo dito sa question natin. Pabor din ba kayo na ibaba yung edad ng pwedeng makulong pag nakagawa ng criminal case, no? Ano pag nakapatay? So sige. So since ikaw yung sir nag-open yan, para sa'yo, Christian. Pabor ka ba? Pabor ka ba na ibaba yung pagkakakulong? Bakit? Kasi kung ganyan yung nangyayari sa Pilipinas, hindi para maagapan, para wala nang gumawa ng ganyang nangyaring ganyan. Kailangan natin ibaba. Anong edad? Anong edad para sa'yo? 15, ganyan, mga 15. Ganyan. Para matigil yung kalokohan nila. 3. 10 years old. Pag sinumpal ka ng 3 ko pulong agad. Siyempre parang kasi mga bandang 10 pababa, kaya pang yan, influensyahan yan. Pag mga 11 pataas, medyo may isip na kasi yan. Alam na nila yung tama. Yun yun sa'yo, bro, na mas yung sa edad na yun, sa age yun. Actually, tama naman yun. Ako naman, siguro, para mas medyo mabait-bait naman, kahit 12, ibaba nila sa 12. Kasi, totoo naman, pag umabot ng 10 years old yung bata, may utak na yan May freedom na yan or decision na gawin yung gusto nila At isa pa, sa edad na ganun, may mga nagiging barkada na yan. Mas influensya may influensya na. Katulad ng mga kabataan na yan, merong isang merong balita na kumakalat siya actually na conversation ng dalawang namaril. Na kaya hindi sila natatakot gawin yung mga ganong criminal kasi nga alam nila na hindi sila makukulong. Diba? Dahil nga underage pa sila. So ayun, mas okay talaga para sa akin na ibaba talaga yung edad ng mga pwedeng makulong. Kasi totoo naman, di ba? May isip na sila Sa kung titingnan mo yung namaril, parang hindi siya minor de edad. Oo! Di ba? Parang siyang yung katawan niya bato-bato Parang siyang criminology student na na hindi nag-helmet sa daanan. Oo, tapos siya meron siyang post sa Facebook na picture na ng dalawa na may hawak talaga silang baril. Di ba? Kaya yung sinasabi na binubuli daw siya, parang hindi ako makapaniwala na totoo yung kasi Ako, kung ako estudyante, bubulihin ko yung ganung kalaking katawan, bato-bato, parang
Matatakot akong bully. Saka ano yun, pabayarin ng ano yun ng magulang. Kasi paano nila nakuha yung baril? Yun. Di ba? Tingnan dati pananagutan din yung guardian nila. Kasi hindi na nabantayan ng maayos yung gamit nila. Lalo ba't yung gano'n, no? Baril yun, hindi biro yun. Dapat talaga naka-secure talaga yun, tagong-tago talaga na hindi makikita ng mga bata. Eh, tulad nun, from the word bata, alam ng bata na yun, ng estudyante na yun, kasi nga, may isip na siya. Na alam niya kasi yung paggagamitan, at saka doon pa lang sa conversation nila, alam na nila yung gagawin nila eh. Wala na talaga. Kaya ako, pabor ako sa gustong isulong ni Senator Robin Padilla na ibaba yung ano. Pero ang banggit niya 10 eh. Pero sa akin parang kailangan mong itaas ng konti kasi medyo bata pa isip nung 10. Siguro mga yung tama yung 12, 15, pwede rin yan, 15. Kasi then, mga ano pa lang yung grade 3? 10. Grade 3 ba? Grade 4? Mga ano, grade 5, grade 6. Mga ganun ha. So, bata pa talaga. Makukuha pa yan sa tuturuan mo talaga yung bata, tututukan mo sa pagpapalaki. Ano, pero yung mga pataas pa dyan, yung ano na yung teenager, sabi natin 15 years old pataas, wala na eh. Yan na nga yung mga umuwi ng 10 oras ng gabi. At dyan nagsisimula yung curiosity ng mga kabataan ngayon. Even before na papasok sila sa mga ganggang, mga fraternity. Kasi ang pagkakalam ng mga kabataan, pag isa ka sa mga miyembro ng mga fraternity, siga ka, maangas kang tignan. At yun yung nakikita ko ako lang sa side ko lang yun yung nakikita kong parang ng dalawang bata na yun na kaya parang sisiga-siga sila. Hindi yung away na na parang binubuli sila, sabi nila eh. Hindi eh. Parang ang labo eh. Parang baliktad eh. Baligtad, sila yung nambubuli Hindi talaga. naman sa pang-judge, pero Oo. parang sila yung kasi malakas yung loob na gawin yung mga ganung bagay. Saka itsura pa lang eh. Tsaka yun nga. Tama naman yun, hindi naman sa ginajudge natin. Sa itsura din nila. Tapos may post na sila before nila gawin yung ano na yun na may hawak silang baril. So ibig sabihin, sila yung mga ano talaga, parang sisiga-siga sa school. Meron nga akong nabasa sa Facebook na na post. Dati, sa school na boy, batang 90s tayo, batang 90s tayo. 90s ka ba na? Hindi. So yun siya. Dati, sa school, pag meron mga away na ganyan, inaabangan ka sa labas. Ngayon daw, upgraded na. Pinapasok na sa loob na mamaril pa. Yung dati kasi hindi, abang-abang lang sa labas no? Takot pang gumawa ng kalokohan sa loob ng school. Ngayon kasi, wala nang kinakatakutan yung mga estudyante. Talagang, ang titigas na talaga ng muka. Kasi meron silang pinangahawakan na hindi sila makakasuhan, hindi sila makukulong. Dahil nga underage sila. Totoo yun, nung high school ako. Pag may mga away, abangan doon sa ano. Kasi Abangan lang sa labas eh. malapit kasi doon sa amin. Parang memorial school, gano'n. Ay, memorial na yung libingan. Kumbaga doon walang tao, gano'n. Pag pagkatapos ng Doon nag-ano. Tayo sa memorial, parang gano'n. Ayun, wala nang ano yun. Walang katakot-takot ngayon. Ano yun? Kung bakit walang takot? Sa tingin nyo, bakit nawala ng takot yung mabad ka sa umpisa? Bakit nawala na ng takot yung mga kabataan sa tingin nyo? Yun yung sinabi ko kanina. Na Kulang sila sa... Kasi hindi sila natatakot eh. Kumbaga, walang authority yung mga teachers kasi ngayon, di ba? Parang binagbabawalan na silang manakit. saktan yung mga estudyante. Kahit na magpagsalita ng masama, hindi na pwede. Pag sinabihan, yun, yung nabasa ko sa post, yung nangopya, tapos yung mga tawag doon, mga nagpapasaway, hindi nyo na sinasaway kasi baka daw ma-depress. Kasi mga bata ngayon, masyado nang mahina yung generation yan. Tsaka sensitive masyado. Pero dapat sa ano pa rin yung sa magulang talaga. Sa magulang talaga. Sa bahay talaga na unang natututo ang mga kabataan. Adobo pa rin. So ayun, ako pabor din ako doon. Okay din ako doon kasi na ibalik yung traditional type na turo sa mga bata. Yung hindi sila bini-baby. Ngayon kasi laki-laki na kailangan pang i-baby. Wala kasi silang takot eh. Dati mga kabataan takot na takot sa mga teacher. Ako naabutan ko yun. Andun yung mag-squat ka tapos may nakapatong na libro sa harapan. Tapos minsan papaluin ka sa kamay, tatanggalan ka ng shirt, papaluin ka sa puwet. Yung mga ganun, tapos minsan pipingutin, hilain yung patilya.
Yung mga dati, meron pa nang babado ng eraser, Bunot chalk, ayun, bunot, isa pa yun, no? Kailangan mo maglinis kasi sa school, bago ano. Tapos dati, nung grade 5 ako, kasi yung teacher ko nung lalaki. Tapos kahit ano siya, kaklase siya ni mama nung elementary. Hindi sinasabay niya pa rin ako kasi pasabay ako nung grade 5 ako kasi di ba may araw, tapos nagsha-shadow. Nagulat ako, bigla akong pinalo. Pero, So, maganda yung ganun. Ano yung respect kasi, nabibuild. Dahil nagkakaroon ng takot yung mga bata. Oo. Ako masaya ako na naabutan ko yung ganung bagay. Kasi natuto ako yung pala yung epekto ng mga ganung turo o disiplina tawag doon. Ganun pala yung epekto ng may advantage ng pagdidisiplina. Is na madadala mo siya hanggang sa pagtanda mo. Maganda pa na yung epekto. Nagkakaroon ka ng respeto, ng takot na lumaban sa mga saka mas matatag yung mga ngayon. Mas matatag Yes. yung generation na may disiplina. Yun, oo. Kasi yung ngayon talaga, hindi konting salita mo lang, wala. Madadepress na siya. Tsaka dati yung guidance, gamit na gamit yung guidance dati. Oo, ngayon Ngayon parang wala na. Wala na, no? Oo nga. Diba? Parang useless na yung guidance sa school nila kasi wala naman sila magawa sa mga mga ginagawa ng estudyanteng mga kabalbalan. Kasi dati, gamit na gamit yun, may takot ang mga bata. Pag Dati may yung ginawa- papatawag magulang mo, takot na takot na ako nun eh. Wala, papatawag magulang mo. Tsaka mabanggit ka pa lang ng guidance, yung pangalan mo mabanggit pa, matatakot ka na kakabahan ka na. Ngayon hindi Wala na. Estudyante na nga may ginawang mali, teacher pa yung matatakot. Bawal din mabigyan ng mababang grade. Di ba? Madedepress. So, alam mo yun, nakakaano na. Nakaingit nga yung generation nila ngayon kasi tataas ng grades nila eh. Grades natin na. Mga 76 lang na, 78. Oh, yun nga. Masaya na tayo. Sumasa yung line-up 7 Puro yung malakon. Sa mga na-average ko naman, nung magka-college ako, 85 lang naman. Pero masaya na ako. Oo. At least pasado. So, yung mga batang 90s, no, na yun nga, pare-parehas tayo na palakol yung grades natin. At least ganun tayo katapang palakol. Kasi nalabas sa 70 may batas, pasado yan. 8 lang nun, masaya na ako eh. Okay na yan Ngayon yung bata ngayon, makakawala ng 91, 92. Parang, Matatas na. parang nalulungkot pa sila. At wala nga yatang ganong batang ngayon na nakakakuha ng ng... Line of 8. Oo. Puro tataas nila magbigay ng grades ngayon. Tsaka dati, kahit na elementary ka pa lang, yung knowledge mo parang advanced din. Yung ngayon kasi, Parang nawawala yung ano nila. birin mo, may na-experience ako yung content namin na hindi na natin papangalanan, no? Pinakita ko din sa inyo yung daw yung kulay ng flag pag naka-war zone ang flag ng Pilipinas. May nagbanggit kulay green. Ano yun high school na yun. So imagine, no? Ganong edad hindi pa kabisado. So syempre, hindi naman natin siya ginajudge. Hindi natin pinangalanan kung saan din nag-aaral. Ang akin nandun is parang iba yung ngayon yung quality ng pagturo sa kabataan. Sa sobrang sa sobrang pag-spoil na ba sa mga kabataan ngayon, 'di ba? Sa simpleng ganun hindi nila alam sagutin. Sobrang pabaya. Tapos yung mga iba hindi nila alam yung mga bayani, yun ang History. History. Yun ang nakakalungkot sa generation ngayon. Though matatalino yung mga kabataan ngayon in a way pagdating sa technology. Pero pagdating sa kasarinan ng Pilipinas, sa history ng Pilipinas, bakit parang nawawala na 'yon sa mga studies ngayon? Hindi na napapriority. Mas madami pang alam yung mga kabataan ngayon sa mga issues sa pagdating sa mga online na hindi naman dapat talaga pinapriority. Nakakalungkot lang yung ganun. Siguro, para sa akin malaking factor din talaga yung social media sa mga kabataan. Yung kasing ginagaya nila eh. Diba? Compare dati, wala pa talagang ganun eh. Siya, malaki rin talaga yung hatak talaga ng social media kasi Saka yung algorithm ng kasi minsan hindi natin maalis na pag nag-sign up sila sa isang social media, page nila, dinadaya nila ng game 18 eh. Hindi natin talaga makakontrol yung mga ganun. Wala. Pag talagang ang isang bata, humawak ka ng cellphone, lahat malalaman niya na pati mga hindi maganda na hindi niya pa dapat kailangang malaman. Yun siya. So sa mga viewers natin today,
Pwede rin kayo mag-react para sa mga susunod natin pwedeng pag-usapan, ano. And by the way, road to 10,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. Ayan. So, patuloy na po, huwag kayong manawa. Na mag-suporta sa channel namin. Okay? So, yun lang po. Hanggang din ang channel, itong vlog natin. Kaka pala si Tito, si Bika, si Joey. So, I think guys, hanggang dito na muna itong vlog natin. So, kita-kita tayo sa susunod. And for sure, sila pa ulit makakasama natin at magkakaroon pa tayo ng ibang mga pag-uusapan na trending issues dito sa YouTube channel natin. So guys, see you on my next vlog. Bye.